Welcome to the second episode of our Most Outstanding Milenio Awardee series. And today, we will be featuring the beauty of nature and gastronomical adventure that Minalin has to offer, featuring the Sunset Park. The Minalin Sunset Park is located in Barangay Santa Rita, which is beside the Minalin Tail Dike. It used to be known as the Tabon Road, which interlinks the towns of Guagua, Santo Tomas, City of San Fernando, Bacolor, and of course, Minalin. It creates an aesthetic recreational space to elevate the standard of living in our beloved hometown, Minalin. People say that women are emotional beings. But can these emotions translate to passion and fuel their success? Ngani po abalu tamo. Dahil apat lang Mariang Minalenya rin kay katamong akayabe. And these are women who are successful in the fields of entrepreneurship and education who show that women are a force to be reckoned with. Our first batch of guests for this episode have made incredible contributions to the business sector of Minalin. Certainly, their passion has helped many Minaleños in their journeys. Come on, let's get to know them. Welcome Minaleño! Today we will be featuring the first part of our Passion series. Ngani po kaya betala tayong adwang Minalenyang who excel in the fields of entrepreneurship. Let us all welcome Tita Edeline and Tita Agnes. Mag-hi po tayo. Good afternoon. Yan, hello po. Okay, so today po magkukwentuhan lang po tayo regarding your businesses and syempre your life here in Minalin. So now we wanna ask po, ano po yung business nyo and what inspired you to pursue this career? Actually, ako dahil lumaki sa Minalin, no? Nung bata ako, sabi ng tatay ko, pag nagnegosyo ka, mag-poultry ka. Huwag alibiyayi. Dahil masakit po tang dentata lang ka rin puhunan mo, rengalibang tao. So, in 1987, nag-start kaming malating poultry. 2,000 heads kami mga. So, miras kami hanggang 90,000 heads before the AI strike. Wow. So that's how many years? 35 years. 35 years from 2,000 heads to 90,000. Wow. Grabe po, no? What inspired you to go through poultry dahil po sa sabi na... Hindi, kasi nakikita ko yung taga Minalin eh. Sabi ko, nagpo-poultry sila, parang lahat may mga bagong sasakyan. Bata pa ako noon eh. Nakikita ko yung life ng mga tao. So, since, kumbaga, parang inborn na yung negosyante ako. Since 18 years old kasi, nag-umpisa na akong mag-work eh. So, ano pong work yung kanitaan yung 18 kayo? May bookkeeper ko kasi may self-supporting ko. Tapos magtinda akong alahas, magtinda akong tosino, magtinda anything. Gana-gana. Magtinda akong malan, whatever na pwedeng pagkakitaan. So, at the age of 21, may muklat kong tindahan kanito, itang PX pa kanda Pinangeles. So, dakal ko dela na negosyo na ako pa. Opo. Were you born with a silver spoon? No, kasi may ali naman magkasakit, pero biyahero yung tata ko. Tapos may self-supporting ko, pero ako yung bunso kasi I stay with my cousins king Manila. So marini ako mama ko kay oras mga sira yung klase ko. So I decided mag-self-supporting ko bata makala ko kung gagawin bale. So good naman at the age of 18 may kapag-obra na. Tapos uling commerce ko, bookkeeper kagad yung aluban. Alright. Thank you po, Tita Agnes. Ayan. Ikayo po, Tita Edeline, pakalano ye po in-start in Edeline's Peanuts? And bakit ye po in-start? Yes, Tricia. Before anything else po, good afternoon po kaya kayungan. Ako po yung Mrs. Edeline Sichon Cañero. I am the President and CEO of Edeline's Homemade Nuts Incorporated.
start ko po king year 2003. Balo yu po, kaya pa mag-start ko king negosyo, marakal ko po delanan kasakitan. Bayo ko po mag-enter into entrepreneurship, magtinda-tinda ko pa pong loti. Magayanti ko pong memorial garden, residential lot. Uning, kita pong panahon na ito, kasakit po yung biye. Nung ika po makabentang loti, ala ka pong komisyon. So, ala ko pong pamye, matrikula, ang pong allowance na rin anak ko mag-aral sa ko. So, ano po yung gawang ko dahil yung pamagtindang gabon, po fixed income. So, I decided to enter into entrepreneurship at yapin po ining pamangawang peanuts. O apili kay ni pamangawang peanuts, Tricia. Apili ko yung pamangawang peanuts kasi balo ko keng makanining business dahil pamangan nyo, marakalyo, benefits kanako. Munang-muna ring nuts, masakit ibenta at ilang health benefits, pampasalubong, they are brain foods, at marakal kuwa sa sopan, uling ingnat sa ini, burida rin balikbayan. So, hanggang yan balo yu po, start ko pong adwang sakong mani. But because of my tiyaga, passion, paragul kaya po yung negosyo ko ngayon. Hanggang din kaya katamong kabalian kaya timinalin. Adi ng kula pong negosyo. At apapag-aral do po rin anak do. Nang dahil po kayang pamamalatdang bawang. Ngani po, ingluluto ko po ngani, labi ng adwang sakong mani, aldo po. Wow! Iba po talaga yung achievements ng ating guests for today. Maka-proud po, ne? From humble beginnings to what we have now. Speaking of humble beginnings, we wanna know more about your childhood. Pakananuya po yung ing childhood yuking minalin, and can you share some of the fondest memories that you have growing up? Anyang malati ko, uling itang subdivision ni Santa Rita, kaya pa ita asikan niya. Nung rin ko makatok nang, di ba? Asikan niya ito. Bala mo farm niya. Field, rice field yo. Ngayon po tang mumuran, ingagawan mi, manyuso kami. Abi ako na recipe kumbal. Susu. Mangwa kami susu. Watang kay kanita, ikay milareta, iluto milang ating kapaya, ikay mila tinola. Ito pong susu talagang brown na susu. Manaro lang makanyang din farmers, at yung kami kayang gulot, maka-shorts ko, abe ko rin kakyalong ko, itay nga kwa kalingman, manuso kami. Potang kay baming manuso, munta kami karing plasdan, manapulid kami. Abe ko na rin kanakong childhood kaluguran. Kay ba't sasakya kaming kalabaw. Wow. Balo yu po, anyang malati ko, ling balang tomboys ko ne. Sakya ko pong kalabaw, may nakbag ko po king kalabaw, nang dahil at naku po kalikot, may waya po yapon toming. Ang kay may barug ko, siyempre nakalikot, balang tomboy ko. Ito po yung akwa kalingwan ng anyang childhood ko, kaya timinalin. Pilan kayo pong banwa kanita? Tricia, siguro mga 5 years to 6 years old ko pa kanito. Makanyan. Makamiss naman. Aliminadis na nito. Oo, aliyo na. Kayo po, Tita Agnes, ano po yung some of your fondest memories na makatula, makakiyak, ganyan? Itang masaya. Pero lagi kong nakakalingwanan niyang elementary ko, grade 6 ko, since beauty queen kami. Opo. Anyang anak ko, remember ko yung kakalingwan. Yakong news na rin basketball team na ng Santa Rita Elementary School. Wow! Papagsampulan tayo po po, ne. Agagan nakakumulta. Kaya niya high school kami kay Minalin Academy. At ang danan ko, first year ko pa kanta, uso pa itang sports sponsor kanta yan eh. So, first year ko, yung kinangwa ka ako, fourth year niya. So, kanta itong foundation na ng Minalin Academy. Talagang den tao, manalbela, di ba? Nanuya po itang bolya? Itong foundation day, Terakan. at ding bawat
year, atin lang presentations. So most of the time, makiabe ko karet ang egan-egan ng tera or whatever. So po ang ating ball, sabihan ng Mr. Yabot kanda kaya kami. Oh, ating ko kasing best friend, karin yung regalo. O, Sela Agnes, umpisan nyo na yung tera. So, tumera ka na kami. Tapos, yung talagang, ko akalingwan, ay mag-graduate kong 4th year, ating kong award. Wow, nano pong award yun? Best dancer. Wow! Papagtarakan tayo pala. Puwata nga gagan na ako ito. Makatula, pero atin ko muring gagawan anyang anak ko, I used to, sasaklo ko, kitang poso. Kasi, deng uling bunso ko rin ate ko datang lang Saturday, maglinis ko, bantating kong pera. At saka everyday, buring milala ko, danumitan jar, itang tapayan. Ambos na 1 o'clock, 2 o'clock, hanggat panapon, lumual ko. Manambayo ko pa I remember na rin kaklase ko, ipotang mikikit kaya ngayon Kasi siguro, ngayon ko ikit, ako bisang mila ko pamangan. So, bala mo sa inyang, itang pamanga mo ko lagi kaya itang tapayan, hanggang old age, kailangan lagi kong full. Food. Parang sarap pong pumunta sa bahay ni Tita Agnes. Munta tamo po po. Okay. Ngani po, ask me naman po, nung nanulareng qualities na natutunan niyo sa Minalin? Bilang isang memalian kaya Minalin, relyoso, Tricia. Number 1 lang relyoso rin Minalenyo. Alwa mo ito, patse di natanging pagsubok kaya Minalin. Palagi kaming lalbog, may lahar, balo mareng Minalenyo, ela susuku. Kung nano man itang ega-naganang kasakitan, kalamidad, kami susuku. Itang aakay ko king karing kabalyan ko kaya Minalin. Itang value sa ito, relyoso, masipag, tapos passionate la. Ela susuko maski nanong kalamidad. Makapag-recover la. Remember, Tricia, mitambunan tamking lahar panilalbog. Pero, overcome ito. Lalo na ikaming negosyante. Lalo ng Tita Agnes yan. Never na sinuko ing Minalenyo. Masipag la. At munang-muna, matakot laki nga pong Ginoo. Ako kasi as a person lagi kong grateful. Tapos ay mga strong-willed woman Tapos kaya ko believer ko kay God, miracle. So since very grateful ko and thankful, then maging mentor ko kay nga po Monica. Di Justice Lagman, Colonel Dueñas, lalo na ikong Juanito Mercado, Tatang Pangilinan. Kasi anyang tsukwa pong Monica, ilang migmold, naging inspiration ko nung bakit kumbaga itampang Minalenyo, migremenya ka ako. Kasi maging successful la kembiyeda, metong lakaretang balamo, philanthropist la, tapos they keep on coming back kaya Minalin just to help through Apong Monica, ikit ko ito Kasi niyang general manager ko king Apong Monica, Colonel Dueñas, is giving me 200,000 a month for the Minalenyo para king social service. Kaya mo manakita niya kantay ng Apong Monica, so I didn't choose those money. Tinipong ko lang for Apong Monica. Miras lang 8 million kanita before I left. Pero retang kapit na, we give them back. Karela. So, maragul ing maging part na ng Bieko do, ako makatok ng kaya Minalin. Pero since alos 11 years, at syuko king nga pong Monica. So, nano man itang egan-aganan de, lana ng Minalin good or bad, bala mo at syuko pa mo rin. So, itang apansin ko rin tao Minalin, do maging successful laki ng aluwang lugar. Piyadong ibalik laki. In terms of business, nanuya po ing peka
pinakamasakit pagdalanan you in terms of business and pakananuyeng in-overcome itang challenge ita? Para ka na ako, para kala challenges, ing milyari keng negosyo ko. Munang-muna, kulang yung kapital ko. Ala kong assets, ala kong iprenda po tang manutang ko. Karakter mo, yung ka na akong pinrenda po tang manutang ko. Siyempre, at siya magnegosyo ko, you must be, the business must be moving up, going on. Maski pala ang kapital, kailangan everyday ating kampanya ling raw materials. The business keep going, manta, lumakad dyo. It so happen na talagang ala ko pong assets at that time. Mamanutang ko po king kooperatiba. Metong niya pong sinap kanako yung Agnes at that time. Karakter loan mo po, ing lupa ko. Yang binrenda ko nga Agnes dahil manager ya po king nga pong Monica. Pe para manak pong 150,000. Niya po, kaya palang po na yung lupa ko. Pero, nga pong Monica po, po pikayit ka na ako ito. Naproba niya po uli yung manager. Halo yun po, out of 150,000, marakalya po, asa up ka na ako. Itang negosyo nga ito para kayong ka na ako maging additional capital. Metong pa pong challenges, eko kalingwan, feeling of rejection. You know, Tricia, magnegosyo, naman agad-agad, sikat ko. You have to encourage para kwami itang goodwill kay market. Kasi at that time, mang kilala yung Edelin's Peanut. So, nanong gawa ko, may market kong sarili ko, ginawa kong sarili kong strategy on how to market my products nationwide. Pauli na ning social media, marketing strategy, trade fairs, may itong yan naman po Agnes, may pakilala ka rin produkto ko, bawat po General Assembly ni nga pong Monica, patindano po rin produkto ko. Bangka nita po, makilala laking market. Thank you, Agnes and Apong Monica. May itong lapong sinaw nung makanano yung sumikat yung Edelins. Uning, kita pong sa update to, nano naman po yung maging outcome, no? Dakal ko po asopan employment ngini. Karen tao minalin. Kayo po, Tita Agnes, ano po yung Challenges. biggest challenge? Madakal ko yata. King poultry. Mo poultry. Kasi since anyang lungog ko king nga po Monica in 2000, dati ko kasi yung director, so sabihin ako nung pwede kang handle. For 1 year mo ako, kasi mag-poultry na kante. Kaya mo niya nga tuna ako ka rin, ako mila ko. Miras ko 11 years. From 1 to 11 years. From 48 million indas nang ko, anyang bayo ko mako 275 million in total revenue asset na ni Apong Monica. Challenge ka ako itang nung makanano kay umpisang pa si bayo. Kasi kumbaga, mag-silk ni manakit tan. So, yan sa dareng mentors ko, ang poita sigurong talagang, so kasi may gobra ko, I give my best. Beke yung puso ko, yung negosyo ko, mas sineta side ke, may prioritizing nga po Monica ka na ako. Kasi that time, ating kuntindahan na yapat, tapos ating kupang poultry, tapos sabay Apong Monica. So, multitasking. Tapos, in 11 years, may ako 2010, not because of any reason. Kasi may itong I was given the opportunity na mag-training king Canada through Apong Monica, ng credit union. Ingatatandaanan ko, sabi na, don't be a sacred cow nung metong parang founder o giving big part keng negosyo. Istong makapikne, you should step down. So, manyambot na kaming gawad pitak for the national level in 2009, 2010. Ta-train ko lang talaga rin nga na kilo. Kasi atina akong kayong mako. So, kasi dapat, lakwan may potang makapikya banta. Kasi I give my best. So, other leaders can give their best now, those younger than me. So, iting meging dahilan, may kukuha pong Monica, balang din ba yung anak, may given lang chance to share their talent,
maging leader laking minalin. Kita yung meto nga kay. Tapos, yung metong pan-challenge ka kung pangagawa. Kasi mabait yung challenge sa anyang magka-avian flu. Opo. Yeah, ako kasing chairperson king ni Polko. So that time, siyempre This is madakal year. kaming dakalya low ni Polko, ling Maragulya. So ako kasi, So, paka-nanuye po. basta manwala ko, if you do your best, God will do the rest. So lagi kong itang trust ko, believe ko, kingapong gino na nakapipaboren, paboren yung mipol ko, yung minalin. Kasi, siyempre, yung mipol ko, meto niya ka rin, kumbaga, pader na ng minalin niya. So, pasalamat kong ingapong gino overcome kita. Kaya niyang mayari niya yung problema, sabi ko, mag-rest ko pa. Mag-rest na ako pa. Mag-attend ko pa kaya sarili kong negosyo. Kasi siyempre, may wala yan naman kaya kaming poultry. Opo, In 2 opo. days, kitkot dongan ding manok. Manok, Ayun. opo. This happened in what? Anong year na nga po Hindi yun? mo muna ako karela, May 7, election kante, May 7, 8 and 9. Friday, Saturday ito eh. So, misto election day. So, siyempre, ala akong poultry. Tapos total ng ni Polko. Nung ako may strong willed, siyempre, makay ko, matomba ako. Pero, para ka ako, sometimes, meging kaya pa eh. Opportunity. At saka sabi ko, naman pwede laging blessings and everything in financial. Sometimes nga pong ginugawaya naman bagay na bakan laging atsuya kaya. Lagi kang mamaus. Kasi sometimes when you have the best, mga lingwang ka eh. Opo, So siguro, meto niya namang kahit lesson kaya kami nga. At saka ya kung ngayon may kapag-start ko. Nano po, Poultry pa mo rin, ang pong butika. So, in poultry, at na kami mo rin yun. Nakapag-start ko niyan December. Okay, that's good. Wapin po, dakala po talaga rin may apektuhan king poultry. Tatakot na lang mag-start. That's good po na kayo may kapag-start kayo ulit. Ayun. Ngani naman po ne, tamo, deta po rin challenges, deta po rin overcome tamo. Ngani po, we wanna know, how do you want to be remembered as? Dakal na po rin accomplishments tamo. Nung atin kayo pong legacy na lakwan, how do you want to be remembered as? What, Tricia, ako as owner of Edelin's Peanut, imburi kong legacy na lakwan ko, kareng minalenyo po kareng anak ko, itang passion, tiyaga, ang po itang pangarelyoso ko, ang po itang pakyapusan day itang kanakong discarty, keng pamag-market, keng pamag-negosyo, everything. Kailangan kasi king biyasa kang dumiscarty. Don't lose hope nung ganaganang negosyo, makanya yan bala mo sugalin. Sometimes you're up, sometimes you're down. So, kailangan itang courage, matatag ka. Maging matatag ka, paulin na nitang ingapong ginu at suyake ka. May kakalingwan. For all the blessings na bibigyan na kekatamo, kailangan tayong pasalamatan ng ngapong ginu. Sana karetang bisang mag-enter into entrepreneurship, lalo na rin kababaihan kaya timinalin, kayo po tatakot, luban yung negosyo. Kasi, ing pamagnegosyo, tiyagaya, discarte, sipag, passion. Itang passion, naning buri na sabihan ng passion. Kailangan makatutok ka. Nano man itang gawain mo keng kambye para maging successful ka. May kakalingwan yung passion, commitment. That's all, Tricia. Opo. So, courage, passion, and love of God. Yes. Yun. Kayo po, nano po yung legacy na buri yung lakwan? How do you want to be remembered as? Ali kay isipan nitang legacy lakwang. Kasi isipan ko, after 10 to 20 years,
maybe nobody can remember me. Baka rin family ko lang. Yak po, remember na kayo. Or Kasi even sometimes, people na influence you Well, like Tita Edeline. Pero I'm thankful this time, uling ala na ako, Apong Monica. Timoy Edili, nakalimang ko na, puwatang ating magbati ka akong, tita, thank you kasi yawa mo ka ako, hindi makanima. Sometimes, siguro uling, ko isipan itang nung naning gawa ko, kakalimuan ko na, through Apong Monica, so, pasalamat ko nung remember da ako. Pero, ako mag-expect whatever bagay atandanan da ka. Kaya kasi, hanggang ngayon man, okay ko mo nung midinang ko bang, I'm very grateful. Ngayon, midinang ko pagkakataon na magpasalamat ulit ka rin taga-Minalin. Kasi without them, yarin maging successfuling Apong Monica. At saka, mo rin maging matataging Mipolco nung lalo support din tao Minalin. So, ini-venue mo rin kitang pwede kong magpa-thank you karela, kitang tiwala for 11 years. Tapos, kitang maka-remember ka ako, thank you. Pero, thank you mo rin karetang sometimes antin yung regodon, de nga anak, damdaman da akong lagyo, pero hindi ako kilala. So, patang, ay, kayo po pala, Tita Agnes Santa. So, ita na yung saya ako. Kasi pala, in gift or the karma, the good karma that will come, potang matuwa ka, datang iya. Whatever you've done during your youth, maging receive me, potang matuwa na. So, at my age now, I'm 70, pasalamat ko kingapong ginukitang life, abinyen. Itang binyen ng madaming challenges, pero overcome me. Tapos, marakal. It's not a bed of process. Hadapin na in journey mo talagang kaya dakalya trials, dakalya rough roads. So, after all, enjoy ko na yung life ko ngayon. Alright, thank you po. Ngayon po, we wanna ask, no? Ano pong message nyo sa mga Minalenyo na nakakapanood sa atin ngayon who want to follow in your footsteps? Sa lahat po ng aking mga kabalen, mga Minalenyo, ito lang po ang gusto kong sabihin sa inyo. If you want to pakyapusan ka na akong pamagnegosyo, para ma-inspired kayo, pati ay si Pieng Edeline Spinat, hindi mo po yung advice ko kaya kayo. Basta, nanuman pong negosyo yung luban nyo, nung ala kayo pong tiyaga, ala kayo pong determinasyon, po akamtanin kaya kayong pangarap. Yung advice ko mo po kaya kayo, kailangan kayong maging masipag, passionate, kailangan, kakalimuan nga pong Ginoo. Ang po itang palo yu po nung ing metong values na kalingwan, kailangan humble kayo. Niya po, nanuman po ingke kayong tingga pa blessings, at siya ing metong tao, ing negosyante, maski pa mamangat yo. Pero nung itang humility, humble niya, senso kayo po. At po kakalingwan, at siya mamangat na kayo kimbeyo, maging generous kayo po. Karen taong mangailangan, lalong-lalo na po rin kay katamong kabalent keti Minalin. Ne po, dakal po magkasakit keti. Uling masakit po talaga yung biye. Ing payo ko mo po karen taong Minalin, talagang magsumikap kayo mo po. Overcome tangan po yung ganaganang kasakitan na yan. Hanapin po nin kay katamong mayor, Minalenyo first. Para ka ako, maging masipag ka. Mag-aral ka, magmasipag ka. Aliya dahilan ng kakaluluan para ka mayari. Kasi madakal naman yung school ngayon yung free hanggang college education. Tapos, maging honest ka. Tapos, maging generous ka.
Tapos, the best, maging hardworking ka. Kasi, isto nga retang quality sa reta. Yakwali ko mig-set goal, I let my inka na akong destiny yang mag-work. Basta maging masipag ko mo and doing my best in everything na dumalan ka. Kumbaga, didinang keng love, passion, faith. Tapos, sabi na Pinedilin, dapat maging din kapampangan, humble ka. humble ka ne. At intang itse. So, itang kaya kang self-awareness, itang kaya kang attitude, character, dapat siyang mabuild. Kasi istong maging mayap kang anak, maging mayap kang tao, everything will come. Naburi mong datang. At saka itang talagang giving 100% in everything you're doing. Ngenipin po ding kaya nakan. May sanay na laking fast-paced world, instant adaptin. Pero based po kayong stories din kaya katamang 2 guests niya ni, nothing beats hard work and doing your best in everything that you do. Character pa rin po talaga. And diskarte. So yun nga po, kailangan talaga nag-i-invest tayo sa sarili natin. And eventually, even if mabilis, it will take years. We will eventually achieve our goals and be successful with perseverance, tiyaga, and love of God. Correct. Yun po, thank you so much po, Tita Agnes. Thank you so much po, Tita Edeline. Yes. Thank you rin kami Thank you rin. for the opportunity na Maging ano kami dito, maging guest. Mag-guest kami, Kenny, for the outstanding Lenyo. Share our experiences. Opo. Thank It's you. our pleasure. It's our pleasure. Thank you so much po. Thank you so much. Ito naman po, magsa-start na po tayo sa ating very, very exciting challenge. Kailangan niyo po itong panoorin because we will be doing Minalin's next top model with our guests. So excited! That concludes our interview and chika with our entrepreneurs. Sobra po talagang nakaka-inspire at sobrang hardworking talaga nila. Susunod po, for our part 2, we will be featuring our Mariang Minalenyang Educators or Talaturo. Isa po tong exciting din na episode, kaya abangan niyo po. See you there!